Hi guys, Char. So hello mga day. So sasagutin ko ang mga tanong nyo mga day, no? Kung paano daw ako nakarating ng Saudi Arabia. Nabobo naman ako. Joke lang. Nawala akong agency. O diba? Kasi marami lang, anong agency mo? Wala pa akong agency guys. Minsan na po niya nag-chat-chat eh. Wala akong agency guys. Dito sa Saudi Arabia, may pinapatupad sila na pinapatupad talaga. Basta meron sila ditong ano na pwede mag-invite yung relatives or asawa, ganon. Pwede nila invite yung magulang, anak, asawa, relatives, kapatid, ganon. Depende sa trabaho ng relatives, asawa, magulang, mga ganong kapatid nyo dito. So, ganito na nga, ako ay nandito for networking. Yun lang ang pinagkaibahan. So, pumunta ako dito para family visit visa. Kasi alam nyo naman, yung asawa ko nandito. So, magre-request yung asawa nyo sa MUFA for visa. Yung asawa nyo magre-request sa company, din ang company magsisend doon sa MUFA, sa MUFA daw, sa Chambers of Commerce yata yun, tas para for requesting visa. Pag na-approve na yun, mag-ano ka naman sa Pilipinas kung ano nga bang mga requirements at kung saan nga ba kukuha ng visa para sa Saudi visa. Ayan, sasagutin natin yan lahat-lahat. So, dapat kayo ay kasal kung kayo ay mag-asawa. Tapos ito bagay, tapos syempre kailangan may passport kayo. Pero kung may anak kayo, gusto sumama ng anak nyo, ang kailangan ng birth certificate ng anak nyo. Syempre, at kayo PSA, dapat PSA marriage certificate at PSA birth certificate ng anak nyo kung may anak. Tapos, pupunta kayo sa DFA, ay magpapa-appointment kayo online sa DFA, that's DFA, ganon. Magpa-appointment kayo para sa apostil. So, ipapa-apostil nyo ang birth certificate ng anak nyo kung may anak, at ang marriage certificate ninyo ng asawa mo. Tapos, ano nga ba ang apostil? Ang apostil ay ganito siya. Ganito na magiging kulay niya pag na-apostil na. Ipapatong lang yan doon sa sa PSA marriage contract nyo. So number 1, kailangan yon passport, marriage contract na galing sa PSA na apostil na. Tapos kailangan dito sa Saudi guys, pag pupunta ka na Saudi for visit, kailangan ng yellow card. Ito po yung yellow card na nakadikit sa sa BF Stasher na kasi ito siya. Kailangan po kasi para siyang passport pero dilaw. Kailangan po kasi natin to for vaccine, yellow fever at polio. Saan nga ba magpapa-appointment or magpapa-vaccine? Bawal po sa mga ospital na doon kayo magpapa-vaccine sa Bureau of Quarantine. Wala nang iba. Sa Bureau of Quarantine lang kayo. I-search nyo sa gulo-gulo ang BOQ. Ayan, magpa-appointment kayo doon. Pwede nyo pagsabayin ang yellow fever at polio. Pero kung walang flat, pwede ngayon, pwede next week, kung kailan kayo makaikuha ng isa, ganun. Kung magkano babayaran nyo, nandun din yon pag magpa-appointment na kayo. So, ganun lang guys. Tapos, pag meron na kayo nun, pupunta kayo sa BFA Stasher or magpa-appointment online. So, pero kung hindi kayo magpa-appointment, pwede kayo walk-in. Parang style VIP na yon. So, may charge na siya na mga 2,000 plus, ganun. Paalala lang guys, mahigpit sa BFA Stasher. Saan ba matatagpuan ng BFA Stasher? Sa 3rd floor, Alpaland, Southgate Mall, China Roses
Roses Avenue, Makati, Metro Manila. So, sa Makati siya guys, sa Alpalan, Southgate Mall. So, hindi naman siya mahirap hanapin sa gulo-gulo. So, ayun lang, mag-walk-in kayo or pa-appointment kayo. Pag mag-walk-in kayo, huwag kayong pipila. Maraming pila doon mga OFW na mag-apply dito. Huwag kayong pipila. Sabihin nyo sa guard for family visit visa. So, dire-diretso na kayo. Bawal bag, bawal cellphone, dadalhin nyo pera at document. Ganun sila kahigpit. Tapos magsapatos kayo, bawal nakachinelas or labas yung paa. So yun lang. And then syempre kailangan bawal po doon yung mahigpit din sila sa damit. May dress code, bawal yung spaghetti ka. So alam niyo naman yun kasi formal. So kailangan pag pumunta ka, dalhin mo ang passport, 2x2 picture. Guys, yung pag nagpa-picture kayo ng 2x2 picture, wag yung hanggang dito. Sabihin nyo for Saudi visa, hanggang dito lang. Kayo na mag-suggest, kuya, pwede hanggang dito lang. Sana yung picture ko. Gawin kong sample. Sobrang Latina. Ayan. Kung napapansin nyo, hanggang dito lang siya. Pag 2x2 kasi hanggang dito. Hanggang kilikili. Sabihin nyo po, visa, hanggang dito lang. Mas prioridad kasi yung face natin. So, dalhin nyo ang passport, 2x2 picture, visa document, galing Saudi Arabia, yung galing dito na pinastamp, na approval na, and then photocopy ng ikama ng asawa mo or parents mo. Tapos, yung pinapostil nyo na marriage contract, ganun din sa anak nyo, birth certificate. Tapos, yung yellow favor, yellow card. Yun lang. And then, doon, kailangan kasi, pag pumunta din kayo, walang mga sugat-sugat yung mga daliri nyo kasi may biometrics. Magba-biometrics doon, pagkuha ng visa, tsaka mag-picture-picture din kayo, ganun. Matagal kasi sa biometrics So, ilang ulit to, kailangan ma-perfect. Wala siyang, ang payo ko sa inyo, lagi kayong mag-lotion or maglagay ng petroleum jelly para smooth siya. Ako nagkasugat nga ako buti hindi pa na-approve yung ano ko, bumalik ulit ako. Kaya ayun, okay na siya sa akin. 3 days lang na-approve na yung visa ko. Tapos ayun guys, nag-book agad kami ng ticket. So sa ticket naman, syempre yung sponsor mo kayo magagastos nun sa ticket. So, dun talaga malaking gasto sa ticket, guys. Tapos, sa visa mo naman, nakadepende kung ilang taon yung visa mo or ilang buwan ka matatagal. Kasi, may insurance kasi na binabayaran. Ako, guys, 1 year ako. So, ang binayaran ko ay next video. Sa next video ko nasasabihin kung magkano binayaran ko. Sobrang haba na ng video natin. Tsaka, may isisingit pala ako. Hingiin nyo yung UEC ng asawa nyo. Kasi sa airport, ganito yung UEC. Alam ng asawa nyo yan. Kasi, sa airport, may babayaran tayong travel tax. 1.6 yata kung hindi ako nagkakamali. Pero pag may UEC kayo, ang babayaran nyo lang ay 300 pesos. So, sobrang laki ng different, diba? So, kaya hingiin nyo yung UEC ng asawa nyo. So, about naman sa immigration, huwag kayong kabahan, guys. So, dapat kung ano lang itanong, yun lang din isagot nyo. Sa akin, yung tinanong sa akin, is kung sino sponsor ko. So, sagutin nyo lang kung sino sponsor nyo. And then, hindi na hinahanap yung pang account kasi nga may sponsor kayo. Sila yung bubuhay sa inyo dito. So, and then my husband, sabi ko may husband. Tapos, tinanong niya lang kung kailan kami kinasal, kailan ako babalik. So, ang visa ko guys is one year visa ko dito. So, kung kailan yung ticket nyo pabalik, ganun din yung sasabihin nyo na lang. So, yun lang. See you in my next vlog. Comment down below kung may mga tanong pa kayo na gusto nyong malaman about sa pag-visit dito sa Saudi Arabia. So, sasagutin ko yan based on my experience. And then, kung magkano nagastos ko lahat. So, ayun. Thank you for watching. See you in my next vlog.